Mga Asian imports sa KBL ng Korea, lilimitahan ng mga minuto sa laro. Paano na ang development ng ating mga Pinoy players sa Korea? Naiinggit nga ba ang mga Koreano sa development ng ating mga players sa kanilang liga? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Maliban sa B-League ng Japan ay isa din ang Pro League mula sa Korea na KBL sa mga inaabangan nating mga Pinoy basketball fans. Tulad kasi ng B-League ay marami din tayong mga malalarong mga Pinoy na lalaro dito. Sa katunayan sa paparating na 2025 at 2026 season ay lahat ng kupunan sa KBL ay mga Pinoy ang kanilang mga Asian imports. At ang bagong addition nga dito ay sina Arvin Tolentino at si Will Navarro. Makikita rin natin sa new KBL season action ang pagbabalik sa Korea ni Renzo Bando na matagal ding na-miss ng mga Korean fans. Pero off-season pa lang ay marami na ang naglalabasang mga issue na apektado ang ating mga Filipino hoopers sa liga na ito ng mga Koreano. Ang una na nga dito ay ang tila masyadong maagang pagpuna sa ating ilang mga malalaro ng mga team officials nila. Ang una na nga dito ay si Arvin Tolentino na sinasabing mabagal at tila iba ang ipinapakita sa ensayo kesa sa PBA. At pangalawa ay si Renzo Bando na sinabihan ng isang KBL International Scouts na mahina daw lumaro ngayon. Though mababaw para sa ating mga fans sa mga obserbasyon ng mga ito, sa ating mga Pinoy hoopers ay malalim naman ang tama ng mga yan sa ating mga manlalaro. Yes, hindi natin maitatanggi na nasa proseso pa ng pag-adapt si Arvin, pero hindi pa naman nagsisimula ang season upang mag-conclude sa performance ng player ng ganung kadali, hindi ba? Habang regarding naman kay Renzo Bando ay di ko alam kung talaga bang sinusubaybayan ng scouts na yon sila Kai. Dahil tayo, since nakikita natin ang progress ni Bando, ay alam natin na walang nagbago sa laruan nito. Sa katunayan, isa nga ito sa mga top performer ng Strong Group Athletics sa nakaraang Jones Cup at sinabayan ng performance sa mga NBA caliber imports ng SGA. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. At ang pangalawang issue matapos ang pagpuna sa mga players ay ang issue naman ng planong paglimita sa playing time ng ating mga Pinoy imports. Yes, ayon sa post ng kilalang KBL Insider sa Twitter, sa 2025 at 2026 KBL season ay lilimitahan na nga mga minuto sa laro ng ating mga Pinoy players. Kung saan ay maximum 30 minutes per game na lang ang kanilang makukuhang mga minuto sa kanilang mga laro. No matter kahit nga mainit sa game ang player o kahit pa nga umabot ng overtime ang game. O pwedeng 30 minutes o mas mababa pa ang may bibigay lang na playing time sa mga Pinoy sa KBL. At ang rule nga na ito ay siguradong mapupuruhan ng dalawa nating young Gilas players na may tanga na mahigit 30 minutos every game ng kanilang kupunan, kung saan ay mga star player din ng kanilang mga teams. Ito nga ay si Carl Tamayo at Kevin Kembao. Last KBL season ay nakakuha sina Tamayo at KQ ng mga minuto sa laro sa LG Seekers at Sonoy Sky Gunners ng mahigit 30 minutes, kung saan ay sa mga games na ito ay mainit ang performance ng dalawa na nagbibigay naman ng malaking tulong sa kanilang mga kupunan. Kaya kung lilimitahan sila ay malaki din ang posibilidad na malimitahan ang ambag nila sa game na tiyak na maapektuhan din ang kanilang kupunan. Dahil dito ay umiikot ngayon ang mga katanungan sa SOCMED na naiinggit nga ba ang mga Koreano sa development ng ating mga Pinoy players sa kanilang liga, kaya palagi na lang may issue ang mga ito sa ating mga Pinoy hoopers.